Okay, so ipagpatuloy natin ang pagre-review para sa civil service exam. Meron tayong 12 items na data interpretation. Okay, so bawat slide, i-post nyo po. Try nyong sagutan ng, sa loob lamang ng 1 minute. Okay, so let's start. Number 1, a company's annual report shows the following revenue. So ito yung mga revenue natin. So minsan sa ganito, hindi na nakasulat na sa table. So dito na lang tayo sa graph titingin. So sa year 1 may 120, year 2 150, year 3 180, and then year 4 225. So in ano to? In millions. In million dollars ito. Okay, so ang question, what is the percentage increase in revenue from year 3 to year 4? So dito lang tayo mag-focus sa year 3 papuntang year 4. Ano daw yung percentage increase? So from 180, naging 225. So ilan yung percentage increase niyan? Okay, so ano ba ang formula para sa percentage increase? So ang formula para sa percentage increase ay, direkta na natin yung formula, percent increase equal yan sa old, or yung mas malaki ang isasubtract natin, new minus old divided by old. So sa increase, mas malaki kasi dapat lagi ito, new minus old. Tapos over old lagi itong nasa denominator. So ito yan, isasubtract lang natin. Yung mas malaki yung new, from 180 naging 225. So ito yung new. New value yung year 4. So we have 225 minus 180. Then ang denominator natin lagi yung pinanggalingan. Di ba galing siya sa year 3 papuntang year 4. So dito lagi manggagaling. Dun sa kung saan nauna, laging old yung denominator natin. So over 180. So therefore, subtract lang natin 225 minus 180, that is equal to 45 over 180. So ngayon, i-convert natin ito sa percent. Pwedeng i-lowest term muna kasi yung 180 divisible siya sa 45. So divide natin both by 45 para lumiit yung number. 45 divided by 45 is 1. 180 divided by 45, that is equal to 4. So may dalawang way tayo para i-convert ito sa percent. Yung mas madaling way, kasi di ba pag sinabing percent, ayan o, percentage increase. Pag sinabing percent, ibig sabihin yan divided by 100. Yung mapapansin natin yung 4, madali siyang gawing 100. I-multiply lang natin sa 25. 4 times 25, 100 na yan. So yung numerator, ang gagawin natin, i-multiply din natin sa 25. 1 times 25 is 25. So therefore, 25 over 100, that is equal to 25%. Kasi nga ang ibig sabihin na itong percent ay divided by 100. Kaya kapag may fraction tayo, tapos yung denominator natin, madaling i-convert sa 100, pwedeng mag-multiply na lang tayo both the numerator and denominator. So 25%. Or another, so letter A ang tamang sagot, another is i-divide na lang natin yan. 1 divided by 4. Makukuha natin decimal, tapos i-convert natin. So dagdagan ng dalawang 0, itapat yung decimal dito. 1 divided by 4, hindi pa pwede, no? So 0. 10 divided by 4 is 2. 2 times 4 is 8. Subtract natin. 10 minus 8 is 2. Bring down 0. 20 divided by 4 is 5. 5 times 4 is 20. Okay, wala nang remainder. So therefore, in decimal, the answer is 0.25. Pag kino-convert natin sa percent ang decimal, all we have to do is move lang natin yung decimal point 2 decimal places to the right and then put the percent symbol. So therefore, 0.25 is equivalent to 25%. So same answer. So bahala na kayo kung ano gusto nyo gamitin. I-divide lang natin ito or i-convert natin sa denominator na 100. So number 2, pie chart. In a pie chart representing a city's budget, education accounts for 36%. So ito yung education. So yun, education ito. And public safety accounts for 24%. So ito yung public safety. Ayan, so itong orange, public safety. How much more money is allocated to education than public safety? Okay, so ang given lang yung education tsaka public safety. Kaya yung natira, nilagyan ko na lang ng others. So ito yung others. Ang total lagi niyan, syempre, pie chart, 100% ang total niyan. 36 plus 24, that is equal to 60%, plus 40% is 100%. So ang tinatanong natin dito, how much more? Isasubtract ang ibig sabihin nun. How much more money
is allocated to education than public safety. Tas ang total budget given 500 million. So, pwedeng solution dito itong 36% imumultiply natin sa 500. Tapos yung 24% imumultiply din natin sa 500 tsaka natin ipag-subtract. Pero yun yung long method, medyo matagal yun. Mas madali, isubtract na muna natin itong percent para isang beses lang tayong magmumultiply dito sa 500. Okay? So isubtract lang natin 36 minus 24. So 36% minus 24%, that is equal to 12%. Tapos itong 12%, ito yung imumultiply natin sa 500. Okay? So para mas mabilis, isang beses lang tayo magmumultiply. Yung kanina kasi, 36 tsaka 24, imumultiply natin sa 500 tsaka natin ipagsasubtract. So di ba medyo time consuming yon. So ang gawin natin, isubtract lang natin ito. 36 minus 24 is 12%, tsaka natin i-multiply. Okay, so multiply 12% of 500. Mas madaling gamitin dito ang fraction or shortcut. Ang percent katumbas niyan, cancelin ang percent tapos cancelin yung dalawang zero. So equal na lang yan sa 12 times 5. So, di ba mas madali? 12 times 5 is 60. So the answer is 60 million. Bakit pwedeng i-cancel yon? Kasi ganito talaga yan. 12% times 500. Ang ibig sabihin niyang 12% ay 12 over 100. Tapos times 500. Tapos maka-cancel na tong dalawang zero sa denominator. Cancel na yung dalawang zero sa numerator. Kaya 12 times 5 na lang yung natira. So pwedeng i-shortcut na yon. Cancelin na yung percent. Cancelin yung dalawang zero. Okay? So number 3. Number 3, consider a table showing monthly website visitors. So meron tayong January, February, March, and April. 10, 12, 5, 11, and 15,000. What is the average or mean? So sa inyo na average tsaka mean. Number of monthly visitors per period. So kunin lang daw natin ang average. Average na itong apat na ito. So ang formula ng average, symbol ng average is x bar. Summation of x over n. Okay? Summation of x, i-add lang natin. I-total natin itong apat na numbers. Tapos divide natin kung ilan sila. So ilan sila? Eh di apat. Okay? So i-add lang natin ito. So puro 0, 500, 0, 500. So siyempre 500 yan. Then i-add natin ito. 2, 1, 5. So that is equal to 8. And then 1, 2, 3, 4. So 48,500. And then yung 48,500, i-divide lang natin sa 4. So manual lang natin, 48,500 divided by 4. So this is 1. 1 times 4 is 4. Subtract 0, bring down 8. 8 divided by 4 is 2. 2 times 4 is 8. Subtract 0 na yan, bring down 5. 5 divided by 4 is 1. 1 times 4 is 4. Subtract, we have 1. Bring down 0. 10 divided by 4 is 2. 2 times 4, pwede na tayo mag-stop kasi dito pa lang sa 12.1, okay na tayo letter A. So ipakita na lang natin para kompleto yung solution. 2 times 4, 8. Subtract, we have 2. Bring down the last 0, 20 divided by 4. That is 5. 5 times 4, 20. So therefore, the answer is letter A. Or may shortcut ako dito. Alam niyo yung dagdag bawas method para madaling mag-compute ng average or ng mean. Pwede tayong magdagdag bawas dito. So ito yung karaniwang ginagawa ko pag madaling idagdag bawas. Pwede rin tayo tumingin sa mga choices dito eh. So 12.5, may 12.5 dito, 11.250, 13, tsaka 12.150. Kasi kung mapapansin natin, ito 10,000, 12.5, tsaka 15. Parang madaling idagdag bawas yun eh. So ganito yan. Pag dinagdag bawas natin, ito yung shortcut ko, itong 10, tsaka yung 15, ano ang gitna nila? Ang gitna nila 12.5. Ito yun, no? So, ibig sabihin, pwede nating bawasan ng 12.5 ito, bawasan natin ng 12.5 ito, or ng 2.5, bawasan natin ng 2.5 ito, idagdag natin dito. Idagdag natin dito. So, malinaw, meron na tayong magiging 12.5 na ito, tapos may another 12.5 tayo, tapos itong 15 magiging 12.5. So, tapos meron tayo ditong 11. Okay? So yun, dagdag bawas. So malinaw dito, ang magiging average na to less than 12,500. Kasi tatlo yung 12,500, isang 11,000. So mahahatak niya yung average gawa nitong may maliit sa 12,500. Kung 12,500 yung apat, edi walang problema, 12,500 na. So ibig sabihin,
mali na si letter C kasi may isang mababa. Lalo nang mali si 13,000 kasi nga mas mataas siya. Kaya kailangan base sa apat natin na numbers, mas mababa dapat sa 12,500. So tapos itong letter D medyo malayo na to. Hindi magiging 11,250 yan kasi 250 lang tapos ito 11, isa lang yung 11,000 tapos puro mga 12,500 ito. Malaki yung tatlong number. So by elimination of choices, letter A na malinaw ang sagot dito. So yan yung dagdag bawas. Or pwede pa natin i-extend itong dagdag bawas natin. Bawasan natin ng tigpa 500 ito. So magiging bawasan natin ang tigpa 500. So magiging 12 na lang. Magiging 12 na lang silang tatlo. Tapos yung 1,500 na binawas natin, na tigpa 500, idagdag natin dito. Eh di naging na siyang 12,500. O di malinaw na. O ayun. Malinaw na. Tatlo yung 12,000, isa yung 12,500. So ibig sabihin, ang average dapat mataas sa 12,000. So ito na yun. Natanggal na yung, matatanggal na itong letter D. So ayun, letter A na lang ang matitira using dagdag bawas method. Okay? So sana nakatulong yung technique na yan. Mas madali yan kapag medyo nakabisado nyo. Trial and error lang. Or i-balance nyo lang. Number 4, a bar chart displays the sales of 4 products. Ayan. Ito yung 4 na products. What percentage of total sales does product D represent? So, tinatanong percentage of total sales. Total sales, ito total natin itong A, B, C, D. Does product D represent? So, tinatanong yung percentage ni product D. So, ito yon. Product D, i-divide lang natin sa total. So, kung halimbawa hindi nakalagay dito yung mga numbers, titingnan lang natin sa graph. Malinaw naman ito, 60 at 80, nasa gitna ito. So therefore, itong letter D ay 70. So itong letter C nasa pagitan ng 20 tsaka 40. So ito ay 30. In 1,000 pwedeng hindi na natin isama yung tatlong zero. And then letter B eksakto, so ito ay 60. And then letter A eksakto rin, ito ay 40. So ang tinatanong, what is the percentage of total sales? Total sales, edi i-total lang natin. Total lang natin. Does product D represent? Eh di ilagay natin yung product D sa taas, tapos yung baba natin, i-add natin A plus B plus C plus D, tapos i-convert natin sa percent. So yan na yung percent ng D. Okay? So substitute natin, ang D natin ay 70. Ang yan, i-add lang natin A, B, C, D. So we have 40 plus 60 plus 30 plus 70. Plus 30 plus 70. So madali nang i-mental, no? 40 plus 60, 100. 100 ito. 30 plus 70, another 100. Eh, di meron tayong 200. Tandaan sa percent, pag nagsusolve tayo ng percent, kailangan yung denominator natin 100. Parang yung 70 over 100, itong 200 madaling gawing 100. I-divide lang natin both by 2. Okay? 70 divided by 2 is 35. 200 divided by 2 is 100. So ayun na agad. 35 over 100, that is equal to 35%. So tandaan kapag nagsasolve tayo ng percent tapos ang denominator natin madaling gawing 100, yun na lang ang gawin yung technique. Gawin yung 100 yung denominator para converted na agad siya sa percent. Kaysa i-divide natin na 70 divided by 200 ito. Another solution, i-divide 70 divided by 200. So makukuha nyo 35% pa rin. Pero time consuming pa yon, unlike dito sa ginawa natin. Okay? So kung ginawa nyo, nag-divide tayo, 70 over 200, pwedeng tanggalin muna yung tigisang 0. So i-divide natin 7 divided by 20. Dagdag ng dalawang 0. Ayan, tapat yung decimal. So 0 ito, 70 divided by 20, that is 3. 3 times 20 is 60. 60 ito. And then subtract, we have 10. Bring down the last 0. 100 divided by 20 is 5. 5 times 20, 100. So same answer pa rin naman yan. In decimal, 0.35 convert to percent, that is equal to 35%. Letter B pa rin yung sagot. Okay. Number 5. A line graph tracks stock pipes over 5 days. Day 1, day 2, day 3, day 4, and day 5. So madalas kapag data interpretation, hindi na nakalagay ito. Dito na lang tayo titingin sa graph. So on which day did the stock experience the largest single day dollar decrease? So hinahanap natin decrease. Largest single day
dollar decrease. Bumaba dapat. So saan ba yung mga bumaba? Tanggal na itong day 2 ha, kasi sa day 2 hindi siya bumaba. From 50, naging 55. Tumaas. Tumaas yung day 2. So mali na yon. Ano yung bumaba? Ito. Day 2 to day 3. Pwede tayong gumawa ng pwede nating lagyan ng ano yan para makita nyo yung stiffness. Pag hinahanap natin yung largest single day dollar decrease, pwede tayong tumingin sa number din. Tapos pwede rin i-graph natin para makita natin, ayan, pwede nilalagyan ko ng triangle para makita nyo yung stiffness. Mas stiff, mas pag ganito, mas stiff, ibig sabihin, yun yung largest dollar decrease. Kasi sa problem natin, madaling mahanap ito. Pero kung sakaling pare-parehas yung number, so pwedeng tingnan natin yung alin dyan yung pinaka-slant. Alin yung pinaka-slant. Ito, minus 3 ito. 55 minus 3, 52. 52 naging 48 minus 4. 48 naging 46 minus 2. So malinaw, itong minus 4 ang largest single day dollar decrease dito. Pero kung hindi malinaw sa problem, so anong day itong 48? 52 naging 48, so day 4. Day 4 ang sagot dito. Kapag hindi malinaw sa example, pwede nating computing yung percent decrease ng bawat isa. Pero pwedeng tingnan na lang natin yung graph nito. So tingnan niyo yung pagkaka-slant. Buray ko muna para makita niyo yung pagkaka-slant niya. Alin dito yung pinaka nakaganito, naka-slant? So di ba, kung mapapansin natin, ito, medyo slant siya. Tapos 52 to 48 parang medyo gumanon siya. Kung mapapansin nyo, ayun o. From here, tapos naging medyo mas steep itong 50 to 48. Tapos 48 to 46 parang medyo nabawasan yung steepness niya. So doon pa lang, sa steepness tayo pwedeng bumase. Ito yung pinaka-steep. So ibig sabihin, ito yung may pinakamalaking single day dollar decrease. Okay? So therefore, day 4 yung tamang sagot. Dito yung pinakamalaking pagbabago sa steepness niya. Pinaka-steep siya dun sa slope. Okay? Number 6, an employee's productivity table shows, ayan, so Monday, 20 tasks, 2 errors. Tuesday, 25 tasks, 3 errors. Wednesday, 15 tasks, 1 error. Thursday, 30 tasks, 5 errors. So ang tanong, on which day was the error rate, error per task, the lowest? Ibig sabihin, lowest, kakaunti dapat yung pinakamaunti yung error niya per task. So mangyayari dito, gagawin nating fraction lahat. Tapos ano yung pinakamaliit na fraction. So kasi sabi dito error rate, error per task. Ibig sabihin nitong per divide. Error per task, so i-divide natin. So ito ay magiging 2 over 20. Itong sumunod, 3 over 25. And then 1 error per 15 task. And then itong isa, 5 errors, 30. So 5 over 30. Kukuhanin natin yung pinakamaunting error. Pwedeng i-compare lang natin. Pag nilowest term natin itong 2 over 20, divide natin sa 2 parehas, magiging 1 over 10. So ito 1 over 10 tsaka 1 over 15. Alin dito yung mas maunti ang error? Pag mas maunti ang error, hinahanap lang natin dito yung lowest fraction or least fraction. Di ba parehas silang 1? Ito, isang error sa 10. So alin ang mas efficient dyan? Isang error sa 15 tasks. So mas maunti yung error nito. Mas maliit yung 1 over 15 kaysa sa 1 over 10. Okay? So ito pwede rin i-lowest term, 5 over 30. 5 over 30 pwedeng i-divide parehas sa 5. Pag din-divide parehas sa 5, equal na lang yan sa 1 over 6. Ang daming error nito. Isang error kada 6. Eh, mali na ito. Kasi itong isang error kada 15. Eh di ba, daming task, isa lang yung error. Ito, 6 na task, 1 error na agad. So, mas maliit pa rin si 1 over 15. So, lalo na dito, ang daming error nito. 3 over 25, compare mo sa 1 over 15. So, mangyayari kapag ginawa nating 3 itong isa, gawin nating 3 kasi 3 itong isa no? Pag times 3 natin ito, magiging 3 over 1 times 3 is 3, 15 times 3, that is 45. O, alin yung mas maliit? Alin yung mas maunti ang error? Itong isa, 3 kada 25 tasks. Itong isa, 3 kada 45. So therefore, ito yung pinaka-lowest. Lowest na error rate. Itong 1 over 15, which is yung Wednesday. 1 error, 15 tasks.
So Wednesday ang tamang sagot, letter D. Number 7, a survey of 1,000 people shows that 450 prefer coffee, 350 prefer tea, and the rest prefer juice. What is the ratio of tea lovers to juice lovers? So ilista lang natin ito isa-isa. Wala pang table ngayon no? So meron daw tayong 1,000 people. 450 prefer coffee. So isulat lang natin. 450, so mga coffee lovers yan, prefer coffee. 350 naman ay prefer tea. And then, the rest prefer juice. So, ilan yung juice? Alam natin yung total, di ba? 1,000 people daw. 1,000 people yung sinurvey. Yung the rest daw prefer juice. So, ibig sabihin, i-add natin itong dalawa. 450 plus 350, that is equal to 800. So, ilan yung kulang? 1,000 minus 800. So, may 200 pang natitira who prefers juice. So, ang tanong, what is the ratio? Ratio of tea lovers to juice. O, nasan yung tea lovers? Ito yung tea lovers, 350 over the juice lovers. Ang juice lovers na solve na natin, 200. Wala pa sa choices kasi ilo-lowest term natin. Pag ni-lowest term, saan pwedeng i-divide ang 350 at 200? Pwedeng i-divide parehas sa 50. So ilang 50 meron sa 350? Merong 7. Ilang 50 meron sa 200? Merong 4. Therefore, the answer is 7 over 4, or in colon form, that's the same with 7 is to 4. Letter D. Number 8. And the data set of test scores is 70, 85, 85, 90, 100. What is the median? Ayan. So, pag sinabi nating median, ang ibig sabihin lang yan, middle. Middle term when arranged. When arranged to from lowest to highest. Or baligtad, pwede ring highest to lowest. Middle term kapag inayos natin. Huwag kakalimutan yung, baka yung iba matandaan middle term lang. Pero kailangan naka-arrange. Lowest to highest or highest to lowest. So ang problem natin naka-arrange na. 70, 85, 85, 90, 100. So ano yung middle term natin dito? Ang middle term natin ay 85 kasi odd number ito no? Yung number of terms natin, 5. So eksakto yan. Dalawa sa right, dalawa sa left. Ito na yung middle natin, 85. So therefore, the median is the middle number, letter B, 85. Kapag yung ano pala natin, kapag halimbawa nadagdagan ng isa, 70, 85, 85, 90, 100, dalawahin natin yung 100. Kapag ganyang even number, ang median natin dito ay yung dalawang gitna. Kasi pag hinati natin, tatlo sa right, tatlo sa left, walang gitna, no? So, dalawa yung gitna na kukuhanin natin, average nito. So, pag ginawa natin, ano yung gitna ng 85 at 90? Average niyan or gitna niyan ay 87.5. So, again, kapag odd number yung number of terms, eksakto yung gitna, isa lang. Kapag even numbers naman yung number of terms, kunin nyo lang ang average ng dalawang nasa gitna. Number 9, ayan, may graph na ulit tayo. The following pie chart, so ito yung pie chart, shows the percentage distribution of the expenditure incurred in publishing a book. Study the pie chart and answer the questions based on it. So ito yung pie chart natin. Royalty may 15%. So itong orange ay promotion cost 10%, printing cost 20%. So itong red na ito, transportation cost siya 10%. We have paper cost and then binding 20%. So punta na tayo sa tanong. Yung iba dyan, panggulo lang. Diretso tayo sa tanong para makita natin kung ano yung mga gagamitin natin. If for a certain quantity of books, the publisher has to pay 30,600, 30,600 as printing cost. So ito lang yung kailangan natin Ayan, printing cost. Ilan yung printing cost? 20% yan. Then, what will be amount of royalty to be paid for this book? So hinahanap natin ilan daw yung royalty. So, ibig sabihin, ratio and proportion lang ito. Kasi yung printing cost, 30,600, 20% yon. Ang tinatanong, magkano daw yung magiging royalty? Ang royalty, 15%. So, i-compare lang natin, gagamitin natin itong given na 30,600 as printing cost. Magkano yung royalty? Okay, so ratio and proportion problem lang yan. Lagay lang natin yung percent tsaka yung cost. Ayan, pesos ay na lang ilagay ko dito. Sabi, ang percent ng printing cost ay 20%. Ito naman ay 30,600.
So ang tinatanong, magkano yung ibabayad sa royalty? Alam natin ang royalty ay 15%, so lagyan lang natin ito ng N. Tapos, ayun, ano na lang ito, set up natin yung ratio. Ratio and proportion na lang ito. So pwedeng i-set up na natin yung proportion natin pag partnerin lang natin. 20 over yung kapartner niya ay 30,600. Equal siya sa dun sa pangalawang magka-partner 15:n. So 15 over n. So ang gawin lang natin, i-cross multiply. So therefore, we have 20n is equal to, wag munang i-multiply ito kasi papaliitan natin yan. 15 times 30,600. Unahin natin yung division pag ganitong mga problem. Lalaki kasi pag minultiply natin, malo-lowest term pa kasi ito. Ayan, so cancel yung 20. So magiging value na ng n. Pwedeng i-divide muna natin sa, pwedeng ito na palang 30,000, no? Cancel natin yung tigisang 0. Ayan. So tapos, pwedeng i-divide ito. Or pwede rin parang mas humaba ito. Ito na lang pala unahin natin. Itong 15 at 20, divide natin both by 5. So para yung 15 magiging 3, tapos itong 20 divided by 5 magiging 4 na lang yan. Tapos i-divide natin ito. Divide natin bago natin i-multiply, i-divide muna natin. 30,600 divide natin sa 4. Okay? 30 divided by 4, that is 7. 7 times 4, 28. Subtract, we have 2. Bring down 6. 26 divided by 4, that is equal to 6. 6 times 4 is 24. Subtract, we have 2. Bring down 0. 20 divided by 4, that is equal to 5. 5 times 4, 20. So 0 na to, kopyahin na lang yung 0 dito. So therefore, cancel na yung 4. Ito ay magiging 7,650 na lang. Tapos i-multiply natin sa 3 para makuha na natin yung final answer. 7,650 multiplied by 3. So this is 0. 3 times 5 is 15. Carry 1. 3 times 6 is 18 plus 1. We have 19. 3 plus 7 times 7 is 21 plus 1. We have 22. So the answer is letter C, 22,950. So number 10, yung number 10, 11, and 12, isang graph lang yung gagamitin natin. Okay? So yung graph natin, the bar graph given below shows the sales of books in 1,000 number. So 1,000 number itong mga numbers dito. From 6 branches of a publishing company during 2 consecutive years, 2000 and 2001. So may legend dito, yung branches natin, lahat ng year 2000 ay blue. Ito yung mga year 2000, mga blue. Year 2001, lahat ng mga red. Lahat ng mga red, 2001. Punta tayo sa tanong, what is the ratio of the total sales of branch B2 for both years? Kunin muna natin yon. Circle ko muna. Hinahanap natin ratio. What is the ratio of the total sales from branch B2? Both years. Branch B2. So, bilugan ko lang. Ito yung hinahanap natin. Both years daw. Ibig sabihin, kasama yung year 2000 at year 2001. Tapos, ratio siya ng total sales of branch B4. Both years din. Branch B4. O, di ito. E di ang gagawin lang natin, i-total natin itong dalawa, tapos i-ratio natin. B2 to B4. So, i-add lang natin ito, 75 plus 65 over, yung kabila naman, 85 plus 95. Okay? So, madali na bang i-add, no? 75 plus 65, so this is 140. 85 plus 95, so that is 180. Kung alam niyo, magdagdag bawas lang tayo eh. Yung 5 dito, lagay dito, di dalawang 70. So 140. Ito naman yung 5 sa 95, dagdag dito. So 90 plus 90 lang yan, 180. So tapos i-lowest term natin, pwedeng i-cancel yung tigisang 0. Meron tayong 14 over 18, i-divide natin parehas sa 2. Divide parehas sa 2, final answer, 14 divided by 2 is 7, 18 divided by 2 is 9, 7 over 9 or 7 is to 9, letter D. Number 11, same graph. What is the average sales of all the branches in 1,000 numbers for the year 2000? Year 2000 lang po ang hinahanap natin. Year 2000 lang. Na ano ba yung year 2000? Yung mga blue. Kinukuha natin ng average. Lahat ng branches, all the branches. So kunin lang natin. So therefore, ang mean natin, kunin lang natin lahat itong mga, yan, bibilugan ko lahat ng mga blue. Kasi year 2000 tayo. Lahat ng blue i-add natin. And then i-divide natin. Ilan sila lahat? 6 lahat. So divided by 6. I-add lang natin 80
Pwedeng hindi ko na ipakita dito yung pag-add. Idiretso ko na. Divided by 6. Dito ko na i-add. So we have 80, 75, 95, 85, 75, and then 70. Okay, add natin. 5, 5, 5, 5. So that is 20. Oh, baliktad. Ba't nandyan yung 2? 20, carry 2. O, tapos i-add natin ito. So medyo mahirap i-add, no? So this is 10. Pag partner-partner ko na lang. 10. Itong tatlong 7, that is 21. 9 plus 8, 17. So ilan ang total niyan? 10, 21, 17. So we have 10, 31, 48. Okay, 48. So therefore, we have 480. I-divide natin sa 6. 480 divided by 6, eksakto. 48 divided by 6, that is equal to 8. Copy na lang yung 0. The correct answer is letter B, 80. Or yung, pwede rin tayo magdagdag bawas dito ha, kasi magkakalapit naman yung number, madaling idagdag bawas yan para maiwasan na natin yung pagsosolve. Tingnan niyo yung pagsolve ko dito, di ba, dumami. Medyo mahirap i-add, lalo na puro mga 7, 8, 9. Medyo mahirap i-add yan. Kaya pwede tayong magdagdag bawas, yung technique na ginamit ko kanina. 80, 75, 95, 85, 75, 70. Pag ganitong dagdag bawas, napunta ako dun sa pinakamalaking number eh. Yung 95, pwede kong bawasan itong 95 ng 15 siguro, idagdag ko sa pinakamaliit. E di itong 95, pag binawasan ko ng 15, magiging 85, magiging 80 na lang ito. Magiging 80 na lang ito. Itong 70 naman, magiging 85. Okay? So, dalawa na yung 80 natin. Tapos tingin tayo sa choices. 73, 80, 83, 88. So, pwede ko i-balance sa 80 ito. O ito, i-balance ko ulit sa 80 ito. Itong 85 dito, bawasan ko ng 5, magiging 80. Idagdag ko dito, edi naging 80 na rin. Tapos meron pa ditong isa, 85 tsaka 75. O pwede ko ring i-balance. Yung sobra ditong 85, yung 85 dito gawin kong 80. Tapos yung sobrang 5 ilagay ko sa 75. Ay di ba balance na, ayun 80 na lahat. O di ba mas madali? Naging 80 na lahat using dagdag bawas technique. Kapag 80 na lahat, automatic ang average nun ay 80. Okay? So yun yung technique na ginagamit ko, dagdag bawas. Napaka-effective niyan kapag alam niyong gamitin. Last number, number 12. Total sales of branch B6 for both the years is what percent of the total sales of branch B3 for both the years? Pino-compare lang natin ha. So bilugan ko muna. Total sales daw ng branch B6. Both the years. Total sales ng branch B6. Ito yon, lahat yan ha. Total sales. Both the years. Is what percent of the total sales of branch B3 both the years din? Branch B3 both the years. Anong kinukuha nating percent nitong B6, kino-compare natin yung B6 papuntang B3. What percent daw? Total sales of branch B6 for both the years is what percent of the total sales of branch B3? So ibig sabihin, kino-compare natin ito, i-over lang natin ito dito. Over lang. So 70 plus 80, yung branch B6, i-divide lang natin sa branch B3 para makuha natin kung ilang percent siya ng branch B3, divide lang yon. So we have 95 plus 110. So add lang natin ito, 70 plus 80, that is equal to 150. And then 95 plus 110, that is equal to 200, ilan yon? 205, no? 11 plus 9. Okay, so this is 205. So ngayon, pwedeng i-lowest term natin, no? 150 tsaka 205 divisible parehas by 5, pero parang ganun din naman. Ang choices natin puro decimal eh. Ibig sabihin pag dinivide natin yan decimal. So divide na lang natin to manually. Huwag na nating i-lowest term. Madali kasing isolve tong 100, 205 eh. Pag dinivide natin sa 5, baka medyo humira pa. Parang mas okay na sa akin tong 150 divided by 205. Madali kasi yung 205. So dagdag tayo ng dalawang 0. Tapat yung decimal point dito. Mas maliit yung 150, kaya 0 na ito. 15 divided by 205. Di ba? Mas madaling i-divide. 200 to eh, no? So, mga 7. 7 times 5, we have 35. 7 times 2, 14. Ayun. So, subtract natin. Subtract natin 15 minus 1435. So, this is 65.
65, no? Magiging 10, magiging 9, magiging 4. Okay. Bring down yung 0. So, kailangan pala magdagdag tayo dito. 4 decimal itong mga sagot dito. Dagdag pa tayo ng dalawang 0. 650 divided by 205. So, ito ay 3. 3 times 205, that is equal to 615. So, subtract natin, may 35 pa tayo. Pero pwede na tayo mag-stop. Bakit pwede na mag-stop? Isa lang dyan yung 73. Letter C. Ayun o, 73%. 73.17%. Pwede nang hindi idiretso. So, for the sake of discussion, idiretso natin. Isa pa, bring down tayong isang 0, 350 divided by 205, 1. 1 times 205, we have 205. Pag sinubtract natin, so ayan, medyo lalaki na ito. 10 minus 5 is 5. Ito magiging 4. Minus 0, so we have 4 and then 3. 3 minus 2, we have 1. And then bring down 0. So magiging sagot dito, 7. 7 times 5, we have same dito, no? 1, 4, 35 pa din. Okay, so may 15. Pwede na tayo mag-stop. 0.7317, convert natin sa percent. Pag nag-convert ng percent, move lang natin ng dalawa. Tapos lagyan ng percent symbol. So 73.17%, letter C. Okay, that's all. Thank you for watching. I hope may natutunan kayo sa pinresent ko na 12 items na data interpretation. Kung may question po kayo, i-comment nyo lang dito or i-PM nyo ako sa aking messenger, RJ Enseñado. Good luck sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.